Exodus chapter 12. The Lord said to Moses and Aaron in Egypt, "This month is to be for you the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. The animals you choose must be year-old males, without defect, and you may take them from the sheep or the goats." Magandang araw po sa ating lahat. Magbabasa po tayo ng ating devotion sa Book of Exodus, chapter 12, verse 7 to 12. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng hinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalasa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangan sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Amen. Kapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 12, verse 13 to 18. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na iyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong saling lahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala niyo ang aking ginagawa, ang pista ng tinapay na walang pampalasa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalasa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo ang inyong pampalasa sa lahat at ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampalasa sa loob ng 7 araw na iyon. Sa unang 7 araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Sa loob ng 2 araw na ito'y walang gagawa ng anumang libang sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampalasa ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo habang panahon ng inyong salinlahi. Tinapay na walang pampalasa ang inyong kakainin simula sa gabi ng 14 na araw hanggang sa gabi ng 20 araw. Isa ng unang buwan ng taon. Yun lamang po. Amen. Exodus chapter 12 verse 19 to 25. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambayanan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, maging siya'y dayuhan o purong Israelita. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Ang kakainin nyo'y tinapay na walang pampaalsa. Tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, "Pumili kayo
ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Egyptyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Amen. Book of Exodus, chapter 12, verse 26 to 31. Kapag nagtanong ang anak ninyo kung ano ang ibig sabihin ng seremonyang ito ay isasagot ninyo, pista ito ng pampalampas ng anghel bilang pangaral sa Panginoon dahil nilampasan nila ang mga bahay ng Israelita sa Ehipto nang papatayin niya ang mga Egypsyo. Pagkatapos magsalita ni Moises, lumukod ang Israelita sumamba sa Panginoon at sinunod ang inuutos ng Panginoon kina Moises at Aaron. Nang hating gabing iyon, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto mula panganay ng Paraon na tagapagmana ng kanyang trono hanggang sa panganay ng bilanggo na nasa bilangguan. Pinatay din niya ang lahat ng panganay na hayop. Nang gabing iyon, nagising si Paraon at ang kanyang mga opisyal at ang lahat ng Ehipto at narinig ng matinding iyakan sa Ehipto na dahil walang bahay na hindi nang mamatayan. Nang gabing riyon, ipinatawag ni Paraon sila Moises at Aaron at sinabi, umalis na kayo. Lisanin na ninyo ang aking bansa, umalis na kayo at sumamba sa Panginoon gaya na pinakikiusap ninyo. Amen. Exodus 12, verse 32 to 37. Dalhin niyo ang mga alaga niyong tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipag-pray niyo na i-bless niya rin ako. Pinagmadali ng mga Egyptians ang mga Israelites na umalis sa Egypt. Sinabi ng mga Egyptians, mamamatay kaming lahat pag hindi pa kayo umalis. Kaya binalot ng mga Israelites sa damit ang mga panluto nila na ang minasang harina na wala pang pampaalsa. Pinasan nila ang mga ito. Nagawa ng mga Israelites ang mga tinutos ni Moses. Nanghihingi nga sila ng mga gold at silver na alahas at mga damit mula sa Egyptians. Dahil sa ginawa ni Lord, nirespeto ng mga Egyptians ang mga Israelites. Kaya binigay ng mga ito ang mga hiningi ng mga Israelites. Sa ganitong paraan, tinangay nila ang mga yaman ng mga Egyptians. Naglakbay ang mga Israelites mula sa Ramesses papuntang Sokot. Nasa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodo chapter 12 verses 38 to 43. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila, marami rin silang dalang tupa, kambing at baka, at niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan pa ng pampaalsa sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing yon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang gabing yon ay itinalaga nila sa pag-aala-ala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aala-alang yon ay patuloy nilang gagawin habang panahon.
Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Bawal kumain nito ang mga dayuhan. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Ayan. Pagpalang morning sa bawat isa. Ang babasahin ko po ay ang Exodus chapter 12 verse 41 to 45. Yan, ang sabi po dito. 41, at the end of the 430 years to the very day, all the Lord's divisions left Egypt. 42, because the Lord kept vigil that night to bring them out of Egypt. On this night, all the Israelites are to keep vigil to honor the Lord for the generations to come. 43, the Lord said to Moses and Aaron, these are the regulation for the Passover meal. No foreigner may eat. 44, any slave you have bought may eat it after you have circumcised him. 45, but a temporary resident or a hired worker may not eat it. Amen po. Shalom everyone. God bless.